Hello mga kumari ko. Ito na nga yung pagluluto ng chicken biryani. Nilinis na natin yung chicken at pakukuluan natin ito ngayon sa cardamom seed at cinnamon sticks. Nilagyan na rin natin siya ng konting asin or cubes para may lasa yung manok natin. Ngayon, ipiprepare naman natin ang patatas, sibuyas, bell pepper, sili, kamatis, mint leaves at parsley leaves. At tinikdik na rin natin yung bawang at luya. Pinrito na rin natin mga kumari koy ang ating manok. Konting prito lang. Susunod na rin natin dito na ipiprito ang patatas. Simulan na natin ngayon ang paggigisa ng bawang, luya at sibuyas. Mas maraming sibuyas, mas masarap mga kumari koy. At pag okay na, ilagay na natin ang bell pepper. Pagkatapos na ilalagay na rin natin ang kamatis. Hayaan lang natin siyang maluto at lumambot para lumabas yung juice niya mula sa kamatis at sibuyas. Umpisahan na natin ngayon ang ating long list spices mga marikoy. Umpisahan natin sa konting cubes. Sunod ang paprika, black pepper, garlic powder, turmeric powder, cumin, cinnamon powder, fijar, at ang ating biryani mix powder. Yan ang magpapasarap sa ating biryani mga kumarikoy. I-mix lang natin itong mabuti at isunod na natin ilagay ang ating dahon ng mint at parsley. Lagyan na rin natin kumarikoy ng lemon dahil gusto nila ng medyo maasim. At habang niluluto natin ito, nagpiprito na rin tayo ngayon ng ating sibuyas para naman sa toppings mamaya. Nagbabad na rin ako ng saffron sa mainit na tubig. Gagamitin din natin yan mamaya makumari ko. Ilagay na natin ngayon ang ating manok at patatas dun sa mixture na ginisa natin. Hayaan lang natin itong halu-haluin para makuha ng chicken at patatas yung lasa. Nagluto na rin tayo pala kanina mga kumari ko ng ating long-grained basmati rice dun sa pinagpakuluan natin ng chicken para makuha niya yung lasa ng cinnamon stick at cardamom leaves. Nilagay lang natin ito dun sa ating mixture pero tinanggal natin yung manok. Lalagyan natin ngayon ng butter para mas lalong lumasa yung ating kanin. Lalagay din natin yung tubig mula doon sa binabad nating saffron para siya ang magbigay ng kulay sa ating biryani rice. Mga kumarikoy, kailangan naka-preheat na yung oven nyo kasi ilalagay natin siya doon ng 20 to 30 minutes para mainin yung ating kanin. Ipatong na natin ngayon ang ating manok sa kanin. Lagyan ng foil, takpan at ilagay na natin sa ating oven. Mga kumarikoy, iba-iba ang style ng pagluluto ng biryani. Yung iba ay naglalagay ng nilagang itlog at cashew nuts. Yung iba naman ay naglalagay ng yogurt. Pero kami dito, ganito kasi yung tinuro sa amin na process ng pagluluto ng biryani. Ilagay lang natin yung pinritong sibuyas kanina bilang toppings kaya yan, ready na!